Hello viewers! Welcome back to B&B Family. I'm Tess. And now, mag-upload kami ng isang video dahil more than 2 weeks na wala kaming gaanong video dahil sa mga nangyayaring hindi maganda sa kalusugan namin. So ngayon, iumpisahan namin kahit maliit na bagay lang. Nakapag-upload kami, baka sabihin nyo natutulog na yung vlog namin, hindi pa, gising na gising, dilat na dilat. Kaya share ko lang sa inyo kung paano magluluto ng kaldereta na walang niyog. Ito na yung recipe namin, guys. Meat. Ito yung meat. Ito yung sibuyas, sili, bawang, carrots, tsaka yung siling atsal. Ayan yung kaldereta mix namin. Dalawa yung ilalagay ko, guys. Tapos, Argentina na liver spread. Depende na lang sa inyo kung dalawa ang gagamitin nyo. Pero sa akin, dalawa para malasa. Tapos, etong Ellen cheese. Yan ang gagawin namin. Sushow ko sa inyo hanggang pagluto, hanggang matapos. Guys, pag nagluluto pala kayo ng kaldereta, maganda pag buto-buto. Kasi doon mo malalasahan talaga. Pero itong sinushow namin sa inyo, hindi ibig sabihin gayahin nyo kami dahil wala naman kami sa cooking talaga. Sinishare ko lang sa inyo yung yung simpleng mga recipe na madaling lutuin. Swak na swak din naman sa budget. Walang niyog to, guys. Hindi na ako gumagamit ng niyog. Depende na lang sa inyo yan kung ano ang gagamitin nyo. Kumusta nga pala kayong lahat? Baka akala nyo hindi namin kayo naalala, ha? Kasi kayo yung mga supporters namin. At saka, by the way pala, like and subscribe na kayo sa vlog namin para naman makasama kayo doon sa raffle draw namin ngayong November 10. 3 tao ang mananalo, tigda 2 buong manok na magnolia. Sayang din yun, guys, no? Para naman meron tayong ulam, pang sabaw man lang. Sayang din yun, wala naman kayong babayaran kundi like and subscribe lang sa channel namin. See you! Nilagay ko itong bawang muna, ha? Pero, literal na to. Alam niyo na yan. Kaya lang, show ko lang. Pag nagano kayo, guys, nagluto kayo, konting mantika lang para hindi nakakaumay. Nakuha ko kasi yan yung technique na yan dun sa Singapore, yung nag-OFW ako noon. Proud to say na sa akong OFW. Shoutout pala sa mga OFW natin.
moments later. Tubig na para lumambot lalo. Bago natin ilunod yung mga ricados nito. Ako dinadamihan ko yung tubig kasi mahirap pagpalambot. Hindi yung salik tayo ng salik kasi yung lasa ng baboy nawawala. Di bali ng ano yan ko sa Bisaya pag-upos. Pero huwag namang huwag namang hayaan na mawala ng tubig. Tignan-tignan din yan pag may time. Ito yung dinner namin ngayon. Maaga kasi ako umakyat. Walang patay guys. Guys, nilunod ko na yung nilunod ko na yung caldereta mix. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. Ayan, nakikita nyo na yung sabaw na medyo ano bang kulay nito? Nagkakulay na yung sabaw at saka yung karne lumambot na. Ngayon, pangit din naman sa caldereta kasi pag masyadong durug-durug yung karne. Kaya habang habang pakunod na ulit tayo niyan, ilunod ko na tong karos kasi ang karos medyo matigas. At saka isabay ko na rin yung siling at sal para medyo malasa. Later ko na yun ilalagay yung liver spread na medyo na yung sabaw nito. Para yung kalalabasan nito medyo malapot-lapot. Yummy! Much later. Guys, medyo wala ng tubig, wala ng sabaw. Ilagay ko na to liver spread. Hindi ako gumamit ng niyog guys kasi dati gumamit ako ng niyog, nakakaumay. Kanya-kanya tayo ng lasa. Nasa inyo yun. Nasa sa inyo na rin yan kung kaya kayo paano ako nagluto ng ganito. Masarap din naman yung caldereta na may niyog. Kaya lang, tip ko sa inyo, pag nagluto kayo, huwag yung madaliin kasi kinabukasan wala, panis na yung ulam nyo, lutong karinderya yan. Huwag kayo magtipid sa gaas ng kalan nyo para masarap, para mapakinabangan kahit sabihin natin may mga leftover tayo, iinitin nyo na lang yun. Pwede nyo nang maulam bukas, lalo na pag hindi naman kayo malakas kumain. Kaya kayo guys, samahan nyo kami parati kahit saan kami pumunta para alam nyo kung saan kami nagpupunta. Okay, ilunod ko na rin tong ilunod ko na rin, sabay ko na lang din yung yung cheese, adding cheese, ang yutla. Kasi medyo na yung sabaw medyo malapot. Ayan, ito yung cheese. Yan, baka magtaka kayo ha, yan. Baka sabihin nyo na ano yan, spaghetti? Yan. Yan, yummy. Masarap talaga to. Alalay lang sa apoy, wag lang masyadong maraming apoy guys. Yan. Hindi ko na siya tinimplahan ng asin kasi nga medyo na malasa. Nasa sa inyo na yan kung depende na lang sa panlasa natin. Para yung lasa ng caldereta natin medyo malapot-lapot. Ayan isang order lang, bili na kayo. Bigay ko lang sa inyo 35 per order. Charot! Mura na yun. Pero sa ayan, halukayin nyo lang ng halukayin to para hindi dumikit sa kawali. Yan. Ito yung ginamit kong kawali guys kasi komportable ako pag ito yung ginagamit ko. Yung inaano na non-stick, hindi ako komportable doon. Mas komportable ako gumamit ng kawaling ganito. Ayan ready to eat na to. Pero hayaan muna nating kumulo ng kumulo. Para naman yung yung cheese. Parang hindi yung lasa niya ba, ano ba tawag noon? Hindi atay na, nakalimutan ko na. Ayan, ito ready to eat na to, kaya lang, hayaan ko muna, alalay lang to sa apoy, kasi hindi pa medyo sip-sip yung yung reno. Ayan, 2 reno tong nilagay ko para malasa, huwag natin sipirin ang ulam. Kasi pag once na tinitipid natin, sayang lang din, walang kumakain. Kahit yung mga mga julalay natin, hindi yan kakain kasi walang lasa, walang Pero pag masarap ang ulam, ubos. Simot na simot. Ganyan ako magluto, hindi ko tinitipid kahit sa mga ricados.
sayang lang kung mapapanis. Bagay, pinamimigay ko naman yung mga ulam namin kung may mga sobra kami. Binibigay ko sa mga kasamaan ko. Kaya lang, syempre sa hirap ng panahon ngayon, magluto tayo yung tama lang talaga kasi hindi tayo mayayaman. Mahirap lang tayo. Kaya ayan guys, pakuluin ko lang yan. Hindi ko na lang siya tatakpan para medyo umalsa yung ano. Mga siguro 5 minutes, pwede na yan. Ready to eat na yan. 72 hours. Guys, ito na yung finished product ng kaldereta na walang niyog. Ayan, kakain na kami. Ayan, andyan yung mangga. Rice is life. Hindi rin kami nawawala ng prutas. Kaya eto na, kakain na kami. Kain tayo. Please like and subscribe para kung saan kami man pupunta, kung anong gagawin namin, tama namin kayo. God bless all! Thank you for watching.